Dominant Protector. Credit to the author. 301 hanggang 10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Woo or whale. Halos pare-pareho lang kasi mga apelyido kaya mahihirap matrace. Akala ko hindi na siya bibisita ulit kapag natikman niya ang pagkain. Nahihiyang paliwanag ni Francine. Nahulaan na ni Terence kung ano ang layunin ni Francine. Ilang beses nang nagkwento si Martin tungkol sa kung gaano kagaling ang kanyang apo. Natural na naiintindihan ni Terence kung saang direksyon patungo ang lolo. Malamang na may nasabi rin siyang katulad kay Francine na nagresulta sa pagtutol mula sa kanya. Ngunit hindi masyadong out of place ang kanyang reaksyon. Sino mang babae ay hindi magugustuhan ang tunog ng isang binata na bumibisita sa kanyang bahay para makilala siya. Ikaw. Medyo nagalit si Martin sa puntong ito ang unang pagkakataon na pinahiya siya ng kanyang apo. Si Terence pa rin ang bisita natin, paano mo nagawa iyon? Buti na lang at nagkita na kayong dalawa. Isipin mo kung naging estranghero ito. Mauubusan na siya ng lason. Pasensya na lolo. Napagtanto ni Francine na sumobra na siya sa pagkakataong ito habang mas lalo niyang ibinaba ang kanyang ulo. Gusto lang niyang paalisin ang binata sa lalong madaling panahon at hindi man lang niya pinansin ang kanyang lolo. Haha, okay lang? Lolo Martin, patawarin mo siya. Ngumiti si Terence. Sa totoo lang, kung tapat ako, kahit ako mismo ay medyo nag-aatubili na bumisita dahil sa patuloy mong pag-uusap tungkol sa apo mo. Normal lang para kay Francine na magkaroon ng katulad na nararamdaman. Ganun ba? Baka nag-alala talaga ako ng sobra. Napaisip si Martin, parang naging mapilit siya. Umiling siya. Sige, hayaan na lang natin si Tita Lina na maghanda ng ilang mabilisang pagkain. Aalis ako. Nahihiyang tumayo si Francine. Nakakalungkot lang na lahat ng pagkain na iyon ay nasayang, ngunit hindi na ito pagkain. Pagkatapos ay nagsimulang mag-usap si Terence tungkol sa medisina, at hindi nagtagal ay itinago ni Martin ang hindi kasiya siya sa likod niya, tuwang-tuwa habang isinubsob niya ang kanyang sarili sa pakikipag-usap kay Terence. Tila tuluyan na niyang nakalimutan ang ginawa ni Francine nang bumalik ito mula sa kusina, may mga sariwang plato ng pagkain sa kanyang mga kamay. Francine, halika, buhusan mo si lolo ng alak. Okay. Tumingin si Francine kay Terence na may pagdududa, mukhang misteryoso ang lalaki. May alam pa siyang gamot bukod pa sa kanyang pisikal na kakayahan. Kung tutusin, hindi madaling gawin ang paggalang ng kanyang lolo. Ang mga ulam ay napaka-normal na pagkain, mayroong isang plato ng sibuyas na piniritong itlog, piniritong kabute, malasutla na tokwa, at tinimplang mga pipino, na sinamahan ng isang palayok ng maasim at maanghang na sopas ng itlog. Normal lang ang mga ito, ngunit naging maganda ang aroma bilang resulta ng husay ni Francine. Eto, subukan mo sa pagkakataong ito. Medyo nahihiyang sabi ni Francine kay Terence habang nagbubuhos ng alak para sa kanyang lolo. Tumango si Terence at sinubukan ng isang piraso ng pritong kabute, isang naririnig na ay, ang lumabas sa kanyang mga labi. Kelvel ko ba talaga siya? Paano ito? Hindi alam ni Francine ang implikasyon ng na iyon, nag-aalala habang nakatingin kay Terence. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa mga pagkaing ito. Hindi ko akalain na ganito pala kasarap ang karaniwang lutong bahay na pagkain na ganito. Ang papuri ni Terence ay nagpaalala sa kanya ng papuri na ibibigay ng kanyang matanda sa kanyang tahanan. Kung gayon, magkaroon ng hanggat gusto mo. Napangiti si Francine, natutuwa. Subukan mo rin ang iba pang mga pagkain. Okay. Tuloy-tuloy na tumango si Terence habang tinitikman niya ang iba pang mga pagkain. Ngayon alam ko na kung ano ang iyong pinag-uusapan, Lolo Martin, siya ay talagang isang mahusay na lutuin. Tama. Tumango si Martin. How about it? Kailangan mong bisitahin kami kung gusto mo pa. Oo naman. Malutong na tumango si Terence. Tinikman din ni Martin ang pagkain, ngunit sumimangot ang mukha niya. Ito ay hindi patas, Francine.
Hindi mo pa ako pinaghandaan ng pagkain ng ganito kasarap noon. Kaya si Terence ay nagkakaroon ng espesyal na pagtrato. Na-upgrade mo na ang pagkain mula sa lason patungo sa gourmet na kahit si Lolo ay hindi pa nasusubukan. Lolo. Napahiya si Francine. Haha, Terence, mukhang aasa na ako sa iyo para makatikim ng ganitong klase ng luto sa susunod. Tumawa si Martin. Sisiguraduhin kong madalas akong pumunta. Tumanggo si Terence. Talagang may ibang layunin siya sa isip maliban sa pagtanggap sa imbitasyon ni Martin, gusto niyang pag-usapan ang mga plano sa negosyo sa kanya. Kailangan niyang dumaan ng madalas kung magiging maganda iyon. Si Francine ay parehong masaya at nalilito dahil doon tumingin siya kay Terence, medyo napahiya nang mapagtanto niya kung ano ang ibig sabihin ng madalas na pagbisita. Mukhang magkakaroon siya ng pagkakataon. Tiyak na mas magiging malapit sila kung madalas bumisita si Terence, pero okay lang ba iyon? Inilipat ni Francine ang mga plato at kagamitang pilak pabalik sa kusina habang si Terence ay umakyat sa kwarto kasama si Martin. Seryosong tumingin si Terence pagkatapos isara ang pinto. Lolo Martin, mayroon talaga akong mahalagang bagay na pag-uusapan sa iyo ngayon. Oh, ano yon? Hindi yun inaasahan ni Martin, talagang iniisip niyang pag-usapan ang sakit ni Edmund kay Terence. Si Martin lang ang nakakapagpigil sa kanyang mga problema sa puso, ngunit kahit siya ay hindi makakuha ng lunas. Ngunit may iniisip si Terence, natural lang na pag-usapan muna nila iyon. Lolo Martin, talagang iniisip ko na magsimula ng isang kumpanya ng gamot at magbenta ng gamot sa silangan. Diretso sa punto si Terence. Gusto kong hiramin ang pangalan ni Miracle Dr. Larkins, Lolo Martin. Oh, kumpanya ng gamot. Hindi ito inaasahan ni Martin, ngunit hindi talaga inisip ni Terence na gamitin ang kanyang titulo. Walang kakulangan ng mga kumpanya ng gamot sa bansa, hindi magiging masyadong matagumpay ang negosyo kahit na walang anumang espesyal na gamot ang aking pangalan. Nagtagumpay si Miracle Doctor kang nagumawa ng isang nangungunang kumpanya ng gamot gamit lamang ang kanyang gamot na Golden Creation, bakit hindi natin magawa? Casual na ngumiti si Terence. Mayroon siyang Golden Creation, ngunit maaari tayong magkaroon ng youth regainment, blood augmentation. You name it. Maraming gamot sa Waxia novels, pwede nating i-reference ang mga iyon para sa mga pangalan. Oh, tumigil si Martin. Mayroon ka bang recipe para sa Golden Creation? Hindi ko pa nakikita kung ano talaga ang Golden Creation, ngunit mayroon akong katulad na recipe na hindi mas mababa sa kanya. Sabi ni Terence. 302. Tumingin si Martin kay Terence, natigilan. Ang recipe ng Golden Creation ay palaging isang lihim sa industriya, isang lihim na walang nakakaalam. Sinubukan ng maraming kumpanya ng gamot na kumuha ng mga doktor sa silangan upang tingnan ang gamot, ngunit walang kapansin-pansing lumabas dito. At sinasabi sa kanya ni Terence na mayroon siyang katulad na recipe. Naalala ni Martin ang race 8 na ibinigay niya kay Harold, hindi niya pinagdudahan kahit kaunti si Terence. Ang pag-claim ni Terence na mayroon siyang ganong recipe ay kailangang totoo, tiyak na ito ay nasa parehong antas din ng recipe ng Golden Creation kung si Terence ang nagsasabi niyan. Kung totoo yan, marami tayong larong haharapin ni Miracle Doctor kang gamit ang recipe ng pangpawala ng sakit na mayroon tayo ngayon bilang karagdagan sa recipe na binanggit mo. Tumanggo si Martin. Naintriga siya sa recipe ni Terence, ngunit hindi masyadong interesado sa negosyo. Lolo Martin, iniisip kong magtayo ng isang kumpanya ng gamot gamit ang aking recipe at ang iyong pangalan. Interesado ka ba? Gagamitin ko ang mga recipe para sa aking mga pagbabahagi. Inihayag ni Terence. Ilang beses na niyang nakipag-ugnayan si Martin at kilalang kilala niya ito. Si Martin ay hindi dapat bigyang importansya ang katanyagan, wala siyang gaanong pagnanais, ngunit lubos siyang nakatuon sa mga recipe. Hindi inisip ni Terence na gugustuhin niyang kunin ang mga recipe para sa kanyang sarili, sa halip ay tingnan ang mga katangian at katangian ng mga ito. Maaari kong hayaan mong gamitin ang pangalan ko ng libre. Kinuweway ni Martin ang kanyang kamay. Wala akong pagkukulang. Bakit gusto ko ng napakaraming pera? Ngunit naiintindihan mo ba ang gastos para sa isang kumpanya ng gamot?
Lalo na sa mga recipe na tulad nito, kailangan nating pigilan ang ibang mga pabrika sa paggawa ng mga ito at panatilihin ang mga ito ng matatag sa ating sarili. Ilagay iyon sa lahat ng iba pang gastos at kakailanganin natin ng hindi bababa sa 100 milyon. 100 milyon. Si Terence ay walang karanasan sa pagnenegosyo at hindi niya inaasahan ang bilang. Medyo marami iyan. May pera ka ba, Lolo Martin? Mas maliit ang bahagi ko. Ang 100 milyon ay hindi malaki para sa matandang Terence. Ang matandang Linford ay palaging nagsisinungaling tungkol sa kung gaano kahalaga ang kanyang mga misyon sa ilang daang kway, ngunit si Terence mismo ay naiintindihan. Siya ay nagkaroon ng maraming mga misyon na nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon, ngunit hindi kailanman nakipagtalo sa kanyang kuripot na matanda tungkol dito. Ang lalaki nga ay nagpalaki sa kanya pagkatapos ng lahat at wala siyang dahilan upang bigyan siya ng diin sa pera. Ngunit ngayong mayroon na siyang pakinabang sa pera, napagtanto ni Terence na wala kang magagawa kung wala ito. Haha, mayroon lang akong sapat na pera para sa aking pang-araw-araw na paggastos. Ibinibigay ko ang karamihan sa aking mga kita sa mga medikal na establishmento. Ngumiti si Martin. Tulad ng alam mo, wala talagang anumang output para sa akin na gumastos ng pera kung isasaalang-alang ang aking katayuan sa paaralan. Karaniwang nasa akin ang lahat ng aking pang-araw-araw na paggastos sa kanila. Natagpuan ni Terence ang kanyang sarili sa isang mahirap na posisyon. Tila siya ay talagang tumingin sa mga bagay-bagay masyadong simple, sa pag-aakala na ito ay mabuti kung siya ay may mga recipe. Ang pag-iisip ng pagsisimula ng mga pondo ay hindi pa rin sumagi sa kanyang isipan hanggang ngayon. Maaari niyang talakayin ito kay Pablo, isang pangunahing kandidato sa mamumuhunan. Sigurado siyang magiging interesado si Pablo sa bagong industriyang ito. Ngunit hindi pa naaayos ng lalaki ang mga problema sa loob ng kanyang kumpanya. Ayaw ni Terence na ibigay ang kanyang mga recipe sa isang kumpanya na walang garantiya. Hindi dahil sa hindi niya pinagkakatiwalaan si Pablo, ang problema ay baka hindi na ito maging kumpanya ni Pablo sa hinaharap. Kung magkamali man, kahit na patuloy niyang hawak ang pagmamayari, nandoon pa rin ang mga bastard shareholder na dapat mag-alala. Ang dami pang ang umabot sa pagpaslang kay Cheryl. Ang pagnanakaw ng mga recipe ay magiging mabait kung ihahambing. Ang aking panganay na anak na lalaki ay may ganoong uri ng pera, ngunit hindi ko ito gagamitin. Nagpatuloy si Martin matapos makita ang katahimikan ni Terence. Siya ay isang sakam na tao, hindi siya maaaring masangkot dito. Oh! Hindi ito inaasahan ni Terence mula kay Martin. Karaniwang iniiwan ng mga tao ang magagandang bagay sa kanilang mga anak, ngunit pinutol ni Martin ang anumang posibilidad na masangkot ang kanyang anak sa simula pa lang. Haha, may sapat na siyang pera sa kanyang mga kamay, ayoko na siyang mahulog pa. Tumawa si Martin. Ang aking bunsong anak, ang ama ni Francine, ay mayroon ding sariling negosyo, ngunit hindi ito masyadong malaki. Sa palagay ko ay nagkakahalaga lamang ito ng 2 o 300 milyon. Hindi nila kami mapupondohan kahit gustuhin pa nila. Kaya ayokong masangkot ang isa man sa kanila. Ayos lang kung nandyan pa ako, ngunit pagkatapos kung wala na. Hindi nagpatuloy si Martin. Naniniwala siya na mauunawaan ni Terence kung ano ang sinusubukan niyang makuha. At ginawa ni Terence. Bagaman nagulat pa rin ito, alam niyang si Martin ay walang pakialam sa katanyagan, na si Martin ay isang makatarungang tao. Ngunit hindi niya inaasahan ang ganitong uri ng pagiging ganap mula sa matanda. Ibinukod niya ang kanyang 2 miyembro ng pamilya pagkatapos na imungkahi ni Terence ang business partnership. Lolo Martin. Mabuti kung bigyan sila ng kaunting bahagi. Sabi ni Terence, medyo masama ang pakiramdam. Hindi na kailangan. Umiling si Martin. Kahit ako ayoko ng shares. Huminto si Terence. Hindi natin magagawa yan. Paano ko hihiramin ang pangalan mo? You little, hayaan mo akong tapusin. Medyo natahimik si Martin, may ngiti sa labi. Hindi pa ako tapos. Okay. Please continue, Lolo Martin. Si Terence ay medyo malapit sa matandang lalaki sa puntong ito. Matagal nang nagkaroon ng malalim na samahan ang dalawa mula noong huli nilang pag-uusap. Si Francine ang aking pinakamamahal na apo, kung maaari, gusto kong bigyan mo siya ng maliit na bahagi ng mga bahagi. Sabi ni Martin.
Hindi masyado sapat lang para mabuhay siya ng walang pag-aalala. Natural. Walang problema. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Terence. Huwag kang masyadong mabilis magsabi ng oo, kailangan mo pa ring humanap ng paraan para mapundohan ang kumpanya. Sabi ni Martin sabay wave ng kamay, solemn na ang tono. Dapat gawing mas madali ng aking pangalan ang mga bagay-bagay para sa iyo, makakaipon ka ng maraming pamumuhunan, ngunit mas mabuti kung hindi mo hahayaang lumahok ang ibang tao sa kumpanyang ito. Naiinggit ang mga tao sa mga kita na tinatamasa ng pamilya kang ngunit wala silang magagawa tungkol dito dahil ang mga tagalabas ay hindi pinapayagang makisali. Sinusunod nila ang isang pampamilyang istruktura kapag namamahala sa kumpanya. Nagpatuloy si Martin. Hanggat nabubuhay ang matandang Master Kang, walang mangyayaring masama. Ang iyong kumpanya, sa kabilang banda, ay iba. Hindi ko magagarantiya na mas igagalang nila ang pangalan ko kaysa sa mga kita sa harap ng kanilang mga mata kung may kinalaman ka sa mga tagalabas. Naiintindihan ko, Lolo Martin. May aalamin ako para sa pondo. Tumanggo si Terence. Iniwan ito ni Martin. Ang 100 milyon ay tila isang katawa-tawang kapalaran sa isang normal na tao, ngunit naunawaan ni Martin na si Terence ay hindi normal na tao. Silang lalaki ay mga kasamahan ni Harold Yang, isang lalaking may napakahiwagang kakayahan sa medisina. Hindi naman siya normal na tao. Tama, may pag-uusapan sa iyo, mayroon akong kondisyon ng isang pasyente na gusto kong tingnan mo. Tingnan kung mayroon kang anumang mga solusyon upang gamutin siya. Naglabas ng medical record si Martin habang nagsasalita. 303. Hindi yun makakatulong. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay, hindi tumitingin sa trosong iniaabot sa kanya ni Martin. Kung siya ang pasyente ni Lolo Martin, titingnan ko na lang kayo. Mukhang maganda. Tatawagan ko siya at tatanungin ko siya ngayon din. Tumanggo si Martin, totoo ang sinabi ni Terence. Ang pagpapagamot ni Terence kay Elder Lane ay magiging mas epektibo. Oh, malapit ba ang pasyente? Medyo nagulat si Terence. Tama. Nasa lugar siya, ilang minuto ang layo. Hindi magtatagal. Sabi ni Martin habang inaabot ang kanyang telepono. Tita, sobra si Janice. Wala bang pakialam sa kanya ang pamilya Wu? Wu sa isang pamilyang Wulan, bahagi ng 4 na malalaking bahay. Ano ang Sons? Isang malaking karangalan dahil para sa akin na mag-propose ng kasal na may bahay na bago gaya ng Sons, gayon paman. Ang matandang lalaking iyon ng pamilya ng Son ay pumunta lang sa trabaho at sinabi niya na hindi niya ako gustong makipagrelasyon sa mga kabataan. Ako mismo. Sinabi ni Chester, ang pinaka-promising na miyembro ng pamilya Wu. Siya ay kilala bilang Lil Wu ng Iron Fists. Talagang umuunlad ang kanilang negosyo sa mga araw na ito, at mayroon silang mga koneksyon sa politikal na mundo bago sila, ngunit napakakwalipikadong maging kapantay ng ibang mga sinaunang bahay. Tinitigan ni Tommy ang kanyang pamangkin. Pero childhood friends kami ni Janice. And there she goes, find herself a boyfriend in secret, she's gone too far. Pinahiya ko pa ang sarili ko dahil sa kanya. Reklamo ni Chester. Mawawala ba ang wallet ko kung hindi dahil sa kanya? Napamura ako dahil doon. Okay. Tiyan, tutulungan kita. Nagsalita si Hero Wu. Kailangan pang manatili dito ng tatay ng iyong tiyuhin para sa kanyang paggamot, kaya tutulungan kitang magsimula ng isang kumpanya para sa babaeng son na iyon upang makita kung ano ang mga women. Salamat, tita. Hindi na magiging masaya si Chester sa tugon na iyon. Nag-aalala siya kung paano siya makakarating sa bago at hindi pamilyar na lungsod, ngunit magagawa niyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa mundo ng negosyo sa tulong ng kanyang tiyahin. Ipapakita niya sa Janice kung saan siya ginawa. Nagring ang phone sa sala. Sino itong gabing to? Tommy, hindi ba sinabi ko na tanggalin ang wire ng telepono sa gabi? Paano kung maabala nito ang pahinga ni Dad? Nagreklamo si Hero nang marinig ang tugtog. Alisin sa saksakan. Paano kung may dumating na mahalagang bagay? Tinitigan ni Tommy ang kanyang asawa. Walang magiging mahalaga. Permanenteng nakalink ang telepono sa bilya, malamang hinahanap ng tumatawag ang matandang may-ari. Nagpout si Hero.
Kahit sino sa ating mga kakilala ay tatawag sa ating mga cellphone. Oo, tama si Tito Tita. Huwag mo nalang pansinin. Hindi nagustuhan ni Chester kung paano nakakaabala ang tugtog sa napipintong pakikipag-usap niya sa kanyang tiyahin. Kumunat ang noo ni Tommy, hindi pinansin ang asawa at pamangkin habang kinuha ang telepono. Hello, ako si Tommy Lane. Tommy. Ako si Martin, dalhin mo ang iyong ama, may kasama akong eksperto dito na maaaring tumingin sa iyong ama, tingnan kung may pagkakataon na gumaling. Ang boses ni Martin ay narinig mula sa kabilang dulo. Oo, salamat, Kuya Larkins. Dadalhin ko kaagad ang aking ama. Labis ang pasasalamat ni Tommy kung paano inisip ni Martin ang sakit ng kanyang ama. Ang mga Lanes ay malaking kuha sa iba pang malalaking bahay, ngunit iyon ay dahil buhay pa ang matandang Edmund. Tiyak na bababa sila ng isang antas kapag namatay si Edmund. Ibinaba niya ang telepono at tinitigan ang asawa. Halos hinayaan kitang sirain ang lahat. Inimbitahan ni Elder Larkins ang isang dalubhasa para sa ama, sa tingin mo ay maaari kang kumuha ng responsibilidad kung hindi namin nasagot ang tawag sa telepono na ito. Ibaba ko agad si tatay. Ibinaba ni Hero ang kanyang ulo at mabilis na umakyat, hindi nagbigay ng anumang sagot. Lalong nagiging lalaki si Tommy kamakailan, at hindi na talaga siya masyadong magulo. Mag-ingat ka. Tumawag si Tommy. Chester, halika at tumulong. Nagpahiwatig si Hero kay Chester, sa isang tingin ang matandang Elder Lane ay isang malaking shot pagkatapos ng lahat. Kung may gusto siya kay Chester, walang alinlangan na kahit ang elder ng Sons ay magbibigay pugay kung may sinabi si Edmund tungkol sa kasal. Si Chester, natural, kusang loob na umakyat kasama ang kanyang tiyahin. Makalipas ang 10 minuto at si Edmund ay naglalakad pababa ng hagdan kasama sina Chester at Hero na tinutulungan siya. Nasa labas na si Tommy, naghihintay sa kanila. Naalis ang antok ni Edmund matapos marinig na may ekspertong naroon na puno siya ng pag-asa. Kung tutusin, kahit isang matandang tulad niya ay gustong mabuhay pa ng ilang taon kung kaya niya. Hindi siya natatakot sa kamatayan, ngunit ayaw niyang iwanan ang kanyang mga anak at apo. Binuksan ni Tita Lina ang pinto para makapasok si Lane sa bilya at sala, kung saan naghihintay sina Martin at Terence. Si Terence ay halatang natigilan nang makita ang pasyenteng sinasabi ni Martin si Edmund Lane iyon. Si Tita Lina ay kasambahay ni Martin, kung hindi mo naaalala. Kaunti lang ang apelyido ng mga Avalon iyan. Avaloni. Si Chester ay natigilan din, at gayon din sina Edmund at Tommy, bagaman sa magkaibang dahilan. Baka sa kanilang mga mukha ang pag-asa at pinanibik na kuha ni Martin si Edmund nitong munting milagrong doktor. Mayroon bang pag-asa para sa isang lunas pagkatapos ng lahat? Hindi masyadong maganda ang hitsura ni Chester, hindi niya inaasahan na makikilala niya si Terence dito, kasama si Miracle Dr. Larkins, hindi bababa. May sasabihin sana siya nang mapag-isipan niya ito, hindi ito ang sambahayan ni Wo Lane, kaya wala siyang karapatang magsalita rito. Nakatitig lang siya kay Terence nang may galit. Munting Miracle Doctor. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Medyo nasasabik si Tommy, lumapit siya para makipagkamay kaagad kay Terence. Ang batang ito ay nasa ilalim ng rekomendasyon ni Martin, napakalaking pagkakamali para sa kanila na pinakawalan ang lalaki ng hindi nag-iiwan ng contact number sa araw na iyon. Si Terence ay hindi tumutugon sa alok ng pagkakamay, ang matandang iyon ay ayos lang, ngunit iyon ang tungkol dito sa pamilyang ito. Ang lahat ay nag-iwan ng masamang impresyon kay Terence. 304. Ito ay isang awkward na sandali para kay Tommy, kung tutuusin, siya ay isang lalaki na may puwit na nakapila para humalik. Ang isang katulad niya ay tinanggihan ang kanyang alok sa pakikipagkamay. Pinahiya siya nito. Ngunit hindi nakakagulat kung si Terence talaga ang pinuri sa kanya ni Martin, isa lang itong milagrong ginawa ng mga doktor, dahil sila mismo ay may mga taong pumila para halikan ang kanilang mga asno. Natural lang na hindi haangga si Terence sa kanya. Uncle. Huwag kang makikialam, kilala ko yung lalaki, hindi siya miracle doctor. Naiinis na si Chester sa kinikilos ng kanyang tiyuhin. Siya ang boyfriend ni Janice. Isang conman.
Hindi lang makita ni Chester ang kanyang sarili na iniuugnay si Terrence sa salitang Miracle Doctor. Hindi ito posible. Sinuri niya si Janice para malaman kung ano ang ginawa ni Terrence, at habang sinusubukan ni Janice na itago ito, naunawaan ni Chester mula sa isang source na walang tamang trabaho ang lalaki. Kasama niya ang mga walang trabaho. Iyon lang ang paliwanag dahil si Janice ang tipong magyayabang at magpapakitang gila sa lahat ng magagandang katangian ng kanyang boyfriend. Hahatakin na sana niya ang katayuan ni Terrence bilang isang himalang doktor para kutsain siya kung totoo man bakit niya ito itatago sa una. Kailangang niloloko ni Terrence ang lahat ng taong ito. Sina Tommy, Hero, at Martin ay napalingon kay Terrence pagkatapos ng maikling paghinto. Sige, sinungaling ako. Inamin ni Terrence ang akusasyon ng wala sa oras. Dahil may tao dito na parang ayaw sa akin, aalis na ako. Lolo Martin, sa susunod na lang ako. Dahil doon, tumayo si Terrence at naglakad palayo. Anong biro? Wala siyang utang kay Lanes kahit isang bagay. Si Martin lang ang tanging dahilan kung bakit siya naaabala kay Elder Lane, talagang ayaw niyang mag-abala sa pagpapaliwanag ng anuman sa akusasyong iyon. Kung ang lalaki ay nag-iisip na siya ay isang sinungaling kung gayon, mayroon siyang ibang mga bagay na dapat gawin kaysa sa pakikitungo sa mga taong ito. Napabuntong hininga si Martin, hindi man lang galit sa reaksyon ni Terrence. Medyo malungkot niyang tiningnan si Chester, nagtataka kung sino ang bata kay Tommy, at kung bakit niya ito dinala dito para pagtawanan ang sarili. Ano kaya ang gagawin nila ngayon? Nagalit sila kay Terrence, at ayaw na niyang pretuhin si Edmund. Si Chester ay mas matanda ng ilang taon kay Terrence, ngunit hindi hihigit sa isang layaw na bata sa paningin ni Martin. Para sa kanya, si Terrence ay nauna sa kanya ng ilang taon sa pag-iisip, ang tunay na senior. Lumabas si Terrence sa pinto, walang balak na manatili. Hindi rin siya sinubukang pigilan ni Martin, bagamat nagulat si Tommy paano niya hahayaan na umalis si Terrence matapos siyang makilala. Nang hindi iniisip ang kanyang katayuan, pumasok si Tommy at hinawakan si Terrence. Munting himalang doktor, mangyaring maghintay. Para saan? Napahawang ang labi ni Terrence. May tumawag sa akin na sinungaling. Nagpadala si Tommy ng isang sampal sa tapat mismo ng pisngi ni Hero siya ay tiyuhin ni Chester, ngunit si Chester ay isang Wu pa rin, isang promising na mga taong Wu na may pag-asa, sa gayon. Hindi niya talaga siya madidisiplina ng direkta, at nagpa siya na ilabas ang kanyang galit sa kanyang asawa, mula sa parehong bahay ng Wu. Walang problema para sa isang lalaki na disiplinahin ang kanyang asawa, at ang mga Wu ay hindi magsasabi ng kahit ano kahit na malaman nila. Si Hero Wu ay nagpakasal sa bahay ni Lane, at ngayon ay isang Lane. Tignan mo na lang ang pamangkin mo, kagagawan mo yan. Napasigaw si Tommy. Talagang inispoil mo siya bilang tiyahin niya. Nanatiling blanko ang mga mata ni Hero mula sa sampal, ngunit napagtanto na hindi na niya dapat isinama si Chester pagkatapos bumalik sa kanyang katinoan. Kung may lumabas na balita na ginulo ni Chester ang pagkakataon ni Elder Lane sa maliit na doktor ng himala kung gayon ang lahat ng mga kapatid sa bahay ni Lane ay tiyak na makikipagtulungan sa kanya. Nagpadala siya ng isang sampal sa pisngi ni Chester. Ano bang problema mo? Magsalita ka na naman ng mga ganyan at sasabihin ko kay Kuya binatukan kita. Nanatiling tikom ang bibig ni Chester pagkatapos na maraming tuntunin ang malalaking pamilya, at natural lang na may karapatan ang isang elder na disiplinahin siya. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo at itinoon ang lahat ng kanyang puot kay Terrence sa ganang kanya, lahat ng ito ay dahil kay Terrence kaya kailangan niyang magdusa ng ganito. Munting miracle doctor. Nilinaw ni Tommy ang kanyang paninindigan. Kita rin niya ang tingin sa kanyang mga mata na parang nagmamakaawa kay Terrence na tumulong. Ang pagpapagaling sa sakit ng kanyang ama ang kanyang pinakamalaking hiling. Nako! Nakakainis yung bata, ayaw ko na siyang makita. Napatingin si Terrence kay Chester. Hero, ilayo mo si Chester. Pinandilatan ni Tommy si Hero ano siya, bulag. Ang munting himalang doktor ay hindi gustong makita ang kanyang hindi kanais-nais na pamangkin sa paligid. Oh, okay. Binigyan ni Hero ng kaunting tulak si Chester.
Tian, labas muna tayo. Chester M., sobrang hindi nasisiyahan. Binigyan niya ng nakakalaso na tingin si Terence at nagmukhang sinabi sa kanya na maghintay lang bago umalis ng villa. Hindi man lang siya nilinggan ni Terence, ni hindi man lang naabala. Maraming tao ang nagbigay sa kanya ng ganoong hitsura, ngunit walang nagtagumpay sa partikular na layuning iyon. Siyempre, hindi kasama ang kanyang matanda. Munting milagrong doktor, pinalis ko na ang batang iyon. Maaari mo bang gamutin ang aking ama ngayon? Maingat na tanong ni Tommy. Wala akong sinabi tungkol sa pagtrato sa iyong ama. Tumingin si Terence kay Tommy anong nangyari sa kanya. Hindi siya nangako ng ganoon. Ako. Nag-iinting ang mukha ni Tommy totoo, hindi kailanman sinabi ni Terence ang ganoong bagay. Nilinaw niya lang na hindi niya gusto si Chester. Munting miracle doctor, pakiusap, nakikiusap ako sa iyo, pasensya na talaga sa pamangkin ko, hihingi ako ng tawad sa ngalan niya. Hindi naging madali para kay Tommy na yumuko sa lalaki, ngunit pinaasa niya si Terence. Nakita niya kung ano ang kaya ni Terence sa araw na iyon, at ipagsama iyon sa papuri na nagmumula mismo kay Martin. Kailangang maging totoong tao ang lalaki. Maaaring hindi pa umabot ng ganito si Tommy kung hindi dahil kay Terence, kahit na siya ay nagmamakaawa sa isang milagrong doktor, ngunit si Terence ay isang binata na kahit si Martin ay magalang na tinawag bilang eksperto. Kailangang tumapak ng mahina si Tommy dito. Ang ugali ni Terence, masyadong anumang may kakayahang karakter ay magkakaroon ng kaunting init ng ulo, ito ay natural, at naunawaan iyon ni Tommy. Ito ay isa pang testamento sa kahalagahan ni Terence bilang isang master. Sige, tiningnan ko. Umirap si Terence. Hindi na kailangan ng paggamot, walang kabuluhan, mayroon siyang 10 o 8 taon na nangunguna. Sayang lang ang oras at pagsisikap ko. 305. Natahimik ang buong kwarto. Maging si Martin ay tumingin kay Terence na may pagtataka sa kanyang mukha. Sa wastong pangangalaga, totoo na si Elder Lane ay mayroon pa ring 10 hanggang 8 taon ng buhay sa kanyang, ngunit ipagpalagay na ang sakit ay napigilan sa lahat ng sandali. Na walang magiging acting up. Ang isang lalaki sa edad ni Edmund ay mapapasok pagkatapos ng isa pang 8 o 10 taon kahit na ang isang ganap na henyo sa medisina ay hindi mababago ang kapalarang iyon. Bakit ito ay isang pag-aaksaya ng oras at pagsisikap? Dahil ang pagkamatay sa katandaan ay isang natural na proseso, natural para kay Edmund na mamatay pagkalipas ng 8 o 10 taon, iyon ay natural na kababalaghan. Ha 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 ha. Tama ang binata, ililibing ako makalipas ang 10 o 8 taon, natural lang, totoo. Pero kung nagawa mong hayaan ang matandang ito na mabuhay ng walang sakit sa loob ng ilang taon na iyon, talagang pahahalagahan ito. Hindi na natatakot si Edmund sa kamatayan sa kanyang edad. Tama si Terence. Naunawaan ni Edmund ang kasalukuyang sitwasyon. Ang kanyang manugang na babae ay nagalit kay Terence sa simula pa lang, at ngayon ang kanyang pamangkin ay nagalit din kay Terence. Bakit siya mag-abala sa rating sa kanya pagkatapos nito? I see. I guess I could do something about it, just because you asked me ta. Pero sinisingil kita. Si Old Edmund ang nag-iisang taong may magandang damdamin para kay Terence. At the end of the day, alam ng matanda na magpasalamat sa mga tumulong sa kanya. Inimbitahan pa niya si Terence na bumisita sa kabisera isang araw, maganda ang impresyon sa kanya ng lalaki. Ngunit medyo maiirita pa rin si Terence kung papayag lang siyang pretuhin siya ng ganito, kaya ang bahaging pagsingil. Ang bayad ay walang problema. Mabilis na tumango si Tommy, natural lang na magbayad para sa pagpapagamot. Pakisabi sa akin, munting milagrong doktor, magkano ang sisingilan mo? 10 milyon sa isang taon. Sabi ni Terence. Aabutin ng isang taon para pagalingin siya. 10 milyon. Naiintindihan ko. Walang problema. Tumango si Tommy pagkatapos ng ilang pag-aalangan. Ito ay isang malaking halaga, ngunit walang kumpara sa kapakanan ng kanyang ama. Okay na ba ang ulo mo? Kumunat ang noo ni Terence. Sabi ko 10 milyon sa isang taon, hindi 10 milyon sa kabuuan. Ah! Tumigil si Tommy, medyo galit.
Pakiramdam niya ay sinasamantala lang ni Terence ang sitwasyon, ngunit walang nakakatulong dito. Nagalit na sila kay Terence sa simula pa lang, at halos imposible na ang paghiling kay Terence na magmadali sa kanila ngayon. Kailangan din niyang itago ang kanyang sama ng loob asar muli ang lalaki at hindi na mahalaga kung gaano karaming pera ang mayroon sila hindi na mag-abala si Terence. Tapos, magkano sa kabuuan? Di ba ngayon ko lang nasabi sa'yo? 10 o 8 taon na siya, hindi mo ba kayang kalkulahin iyan sa sarili mo? Tiningnan ni Terence si Tommy nang may paghamak. Kung gayon, 80 million, di ba? Medyo natigilan si Tommy. Ngayon iyon ay isang malaking halaga. 80 milyon. Medyo naaliw si Terence. Oo naman, kung gusto mong gumaling ang sakit ng iyong matanda pagkatapos ng 8 taon, 80 milyon iyon. Ako. Mapait na ngumiti si Tommy matapos marinig ang mga salita kaya ang lalaki ay humihingi sa kanya ng 100 milyon. Hindi kaya sa simula pa lang sinabi na niya. Ngayon ay mukhang ayaw niyang gumastos ng ganoon kalaking pera para sa kanyang ama. Hindi niya maiisip na ang kanyang ama ay may natitira pang 8 taon at magbayad ng alinsunod doon. Isa siyang tunay na bastos na anak kung namatay ang kanyang ama pagkatapos ng 8 taong pangangalaga ni Terence. Nakita ni Martin ang larawan sa puntong iyon kausap lang niya si Terence tungkol sa kakulangan nila ng pondo at narito sila sa isang malaking minahan ng ginto. Siguradong sinasamantala ni Terence ang sitwasyon. Inakala niya na si Lanes lang ang dapat sisihin sa pagkagalit kay Terence. Si Martin ay hindi nagsasalita sa lahat ng oras at sa gayon ay nagpatuloy na manatiling tahimik. Elder Larkins. Si Tommy ay pakiramdam na walang magawa 10 milyon ay isang bagay na maaari niyang ilabas kaagad, ngunit 100 milyon. Ito ay isang bagay na kailangan niyang planuhin at ayusin at hindi ba't labis iyon. Umaasa siyang magsalita si Martin para sa kanya ng kaunti. Mr. Lane, sobra mo akong tinantya. Umiling si Martin. Ang aking relasyon kay Terence ay isang kaibigan at tagapagturo, wala akong masabi sa kanyang mga gawain. Kaibigan at tagapagturo. Kung gayon kalahati ka sa kanyang tagapagturo, Elder Larkins. Kung may sasabihin ka. Si Tommy ay pakiramdam na walang magawa. Sa totoo lang, habang kaming si Lanes ay isang malaking pamilya, ang 100 milyon ay hindi isang bagay na madali naming makukuha. Mahirap. May itatanong ba ang isang estudyante sa kanyang guro? Ngumiti ng mapait si Martin. Hanam. Napakurap si Tommy, hindi lubos na nauunawaan ang ibig sabihin ni Martin. Itinuturing kong kalahati si Terence sa aking mentor. Si Martin ay hindi nahiya kahit kaunti sa pahayag na iyon siya ay isang marangal na tao, at tinularan ng husay ni Terence sa medisina ng may mataas na pagpapahalaga. Sinabi lang niya kung ano ang nasa isip niya tungkol sa bagay na iyon, walang nakikitang dahilan para itago ang anuman. Ano? Titig na hindi makapaniwala si Tommy kay Terence. Tinawag ni Martin si Terence na kanyang guro. Ngunit si Tommy ay isang makaranasang tao. Naunawaan niya kaagad pagkatapos itong pag-isipang totoo bakit kaya ng estudyante ni Martin na tretuhin ang kanyang ama gayong kahit si Martin mismo ay hindi. Ang tanging posibleng paliwanag ay mas may kakayahan si Terence sa larangan ng medisina kaysa kay Martin. Kumaway si Martin gamit ang kanyang kamay. Ipinakilala ko lang si Terence sa iyo, hanggang doon na lang ang papel ko. Nasa iyo na kung gusto mo siyang gamutin, pero sigurado ka kahit hindi mo ibigay itong 100 milyon, gagawin ko ang lahat para humingi ng tulong kay Terence. 100 milyon, ayos lang. Ang lahat ng pag-aalinlangan ay nalis matapos mapagtanto ang relasyon ni Terence at Martin. Ang 100 milyon ay isang mahirap na numero upang makuha, ngunit ito ay magagawa kung ibinente niya ang ilan sa kanyang mga ari-arian. Ang pangunahing bagay ay ang pangunahing figure ng House Lane ay mananatiling malusog at buhay. Kasama ang kanyang ama, ang bahay na si Lane ay mananatili ang lakas nito. Sige, tawagan mo ako pagkatapos mong may handa ang pera. Malutong na tumango si Terence, tinapos ang mga bagay doon. Mahahanap mo ako sa pamamagitan ni Lolo Martin. Pupunta ako pagkatapos, gabi na. Sige, Miracle Dr. Linford. Gusto mo bang ihatid kita?
Ibinigay ni Tommy ang lahat sa puntong iyon, tinanggap niya na mangangailangan ng 100 milyon para pagalingin ang kanyang ama, na talagang sulit ito. Hindi tulad ng iba pang matataas na bahay, ang Lanes ay kung ano sila ngayon dahil lamang sa mga koneksyon at pangalan ni Edmund. Ang pag-alok ni Tommy na pasakayin si Terence ay dahil gusto niyang malaman kung saan nakatira ang lalaki, ang 100 milyon ay hindi na pinag-aalala. Natatakot siya na baka magbago ang isip ni Terence. Hindi na kailangan, ako mismo ang nagmamaneho. Bahagyang iwinagayway ni Terence ang kanyang kamay. Lolo Martin, aalis na ako. Sabihin mo kay Francine na dadaan ako pagkatapos ng 2 araw. 306. Sige. Tumanggaw si Martin. Mag-ingat ka, umiinom ka. Matino na ako. Mukha ba akong lasing sa iyo, Lolo Martin? Ngumiti si Terence. Ang kanyang pagpapaubaya sa alak ay lumago habang sinanay niya ang Art of Dragon Mastery. Palaging hinihila siya ni Old Linford para sabay na uminom, ngunit palaging si Old Linford ang nasayang, at si Terence ay ganap na matino. Medyo nabagabag nito si Old Linford, walang saya sa pakikipag-inuman sa isang taong hindi maglalasing. Hindi man lang pinainom ni Old Linford si Terence ng alak, pagkatapos noon, pinainom na lang siya ng tubig. Ang dahilan ay simple, kung nakita ni Terence ang tubig at serbesa na pareho, kung gayon ang beer ay magiging isang simpleng pag-aaksaya kay Terence. Tumanggaw si Martin, hindi naman mukhang lasing si Terence. Sinamantala niya ang Lanes dahil nagalit sila sa kanya. Bamantong hininga si Tommy pagkaalis ni Terence. Nilingga niya si Martin, may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Paumanhin, Elder Larkins. Nagdulot ako ng problema sa iyo. Pagkatapos ng lahat, si Tommy ay unang pumunta kay Martin upang ipagamot ang kanyang ama. Ang pagbelan kay Terence ng biglaan ay higit o hindi gaanong kawalang galang kay Martin. Siya ang nagrekomenda kay Terence, ngunit kailangang linawin ni Tommy ang mga bagay. Ayaw niyang lampasan si Martin ng kanyang saloobin kay Terence. Ang bata ay isang himalang doktor, ngunit ganoon din si Martin. Mas gugustuhin niya talagang hindi asarin ang lalaki. Kinaway-kaway ni Martin ang kanyang kamay. I wasn't good enough, pero umaasa pa rin akong makitang gumaling ang pasyente ko. Nakilala mo na ba si Terence dati? Siya ang taong nagligtas sa aking ama, ang sinabi ko sa iyo noong nakaraan. Paliwanag ni Tommy. Ito rin ang dahilan kung bakit naniniwala ako na mapapagaling niya ang sakit ng aking ama. Tama na, Tommy. Nagsalita si Edmund. Maglabas ng isa pang 2 milyon kapag iniipon mo ang mga pondo para kay Professor Larkins. Naiintindihan ko, Ama. Tumanggaw si Tommy. Hindi na kailangan iyon, hindi ko kailanman pinagaling ang iyong sakit, Elder Lane. Kinawayan ni Martin ang kanyang kamay, tinatanggihan ang pera. Hindi, tinulungan mo ako nitong mga araw na ito. Kailangang kabayaran. Sabi ni Edmund. Sa kanya, maaari pa itong ituring na bayad sa rekomendasyon. Sige, tatanggapin ko ang alok. Sabi ni Martin pagkatapos ng ilang pag-iisip. Maaaring hindi sapat ang pagkuha ni Terence ng kanyang sarili ng 100 milyon para sa kumpanya. Ang pagkakaroon ng dagdag na 2 milyon ay magiging kapaki-pakinabang. Nagkwentuhan sila saglit bago tumayo si Tommy para magpaalam. Gabi na, at masasabi nilang medyo nakainom na si Martin. Ayaw nilang makagambala sa kanyang pahinga. Nagulat si Hero nang marinig ang bayad ni Terence. 100 milyon. Si Houseway isang makapangyarihang pamilya, ngunit ang kapangyarihang iyon ay binuo sa martial arts. Wala silang ganoon karaming mga ari-arian, at ang 100 milyon ay isang kapalaran. Tito. Si Terence talaga ay sinungaling, siya ang nobyo ni Janice. Hindi siya isang milagrong doktor, huwag mong hayaang dayin ka niya. Galit na galit si Chester Sino sa akala ni Terence. 100 milyon. Ano pa kaya ang laban niya kay Terence kung mayroon siyang 100 milyon? Mas lalo lang siyang titingin ng masama ni Janice, at ang pinakamasama, ang tiyuhin niya ang naglagay sa kanya sa katawang posisyon na ito. Chester, ano ba ang daldal mo? Anong alam mo? Manahimik ka. Medyo hindi nasisiyahan si Tommy sa immaturity na ipinapakita ng kanyang pamangkin. Siguro hindi ka pa nakontento sa gulo na ginawa mo.
Nagalit ka kay Miracle Dr. Linford. Gusto mo bang makitang mamatay ang lolo Lane mo? Sinasabi ko ito para tulungan ka, Tito. Sige, kung ayaw mong marinig, hindi na kita guguluhin pa. Nagsisimula nang lumabas ang ugali ng young master ni Chester. Siya ang pinaka-promising na Woo, ang Iron Fist fighter na malamang na makarating sa Mystic class. Isa siyang respetadong figure sa kanyang pamilya, kaya bakit siya karapat-dapat sa ganitong uri ng pagtrato? Tiyan. Huwag kang magpakatanga, humingi ka agad ng tawad sa tito mo. Nagsisimula ng magpanik si Hero habang hinihila niya ang braso ni Chester. Humihingi ng tawad. Ngumuso si Chester. Tita, tinitingnan ni Tito ang woos. Kaya lang, aalis na ako. Sasama ka ba sa akin, pabalik sa bahay ng Woo, o mananatili ka? Tiyan. Itigil mo na yan. Hindi inaasahan ni Hero na biglang magagalit si Chester. Sige, Tita Lane ka na ngayon, kaya hindi na kita pipilitin. Sumilay sa mga mata ni Chester ang isang mapagpasyang tingin. Ihinto mo ang sasakyan, bababa na ako. Si Tommy, natural, ay hindi susuko kay Chester. Hininto niya ang sasakyan sa gilid sabay nguso. Ang batang muna ito ang nagsimula nito, kaya mas mabuting huwag niyang sisihin ang kanyang tiyuhin sa anumang nangyari. Hindi siya atras kapag nasasangkot ang kalusugan ng kanyang ama. Woo! Kahit na siya ay isang Woo, siya ay isang usbong ang makipag-usap sa ganoong paraan sa isang elder. Sobra para kay Tommy ang magparaya. Hero Woo, sasama ka sa kanya. Ako. Hindi ako makikigulo kay Tia ng ganito, syempre. Napabuntong hininga si Hero. Naunawaan niya na ngayon ay minarkahan ang simula ng lamat sa pagitan ng Woos at Lanes bilang manugang ng bahay na si Lane, natural lang na pumanig siya sa Lanes. Iyon ang ibig sabihin ng pagiging asawa. Matatawa lang siya kung sasama siya sa Woos. Gusto niyang ayusin ang lamat na ito, ngunit hindi niya alam kung paano. Inakala niya na normal lang para kay Chester na magalit dahil si Terence ay naging kasintahan ni Janice. Ito lamang ay sapat na upang maging pagalit si Chester. Ngunit si Terence ang taong may kakayahang iligtas si Edmund. Mahirap ang posisyon na kinalalagyan niya. Hero, samahan mo siya ng konti. Pamangkin mo siya. Nagsalita si Edmund. Ayaw niyang masyadong makialam sa mga gawain ng mga Woo, siya ang pinuno ng pamilya Lane, kung tutusin. Ang isang anak ng bahay ng Woo ay dapat na iwan sa Woo upang hawakan. Siya ay isang tagalabas kung ihahambing. Okay, Dad. Tumango si Hero, at lumabas ng sasakyan kasama si Chester. Marahan siyang nagsalita. Tiyan, huminahon ka. Ang Terence na iyon ay talagang isang milagrong doktor. Tita. Kahit ikaw yun. Chester hindi nasisiyahan. Kung gusto mo siyang kalabanan, maghintay ka man lang hanggang matapos niya ang paggamot. Sa totoo lang, hindi ako nasisiyahan sa aking sarili sa napakalaking bilang na inilabas niya. Sigurado akong matutuwa ang iyong tiyuhin kung maibabalik mo ang 200,000,000 iyon para kay tita. Bulong ni Hero. Ang mga salitang iyon lang ang kailangan ko, tita. Agad na natuwa si Chester. Pagkatapos ng lahat, tatagal lang ng ilang araw para matapos ni Terence ang pagpapagaling kay Edmund. Hanggat hindi pumapasok ang Lanes. Ito ay isang piraso ng cake. 307. Si Hero Woo ay isang napakamakasariling babae. Sa ganang kanya, si Terence ay isang walang pangalan na doktor, at kahit ang pagpunta nila sa kanya para magpagamot ay papuri. Kung matagumpay niyang mapapagaling si Edmund kung gayon ang isang salita o dalawang pabor sa kanya sa itaas na bilog ay magbubunga sa kanya ng walang hanggang ani ng mayayamang kliyente. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pera. Ngunit ang lalaki ay nagtakda ng tag ng presyo na 100,000,000 mula pa lamang sa simula, ito ay simpleng pangangikil. Saan siya nagmula sa pagbibigay kay Lanes ng maikling dulo ng patpat na ganoon? Kahit na siya ay tunay na isang himalang doktor, ang ilang milyong halaga ng kabayaran ay higit pa sa sapat. 100,000,000. Sana. Siguraduhin mong kaya mong panghawakan ang 100,000,000 na yan.
Natural, sisubog sa galit si Tommy sakaling malaman niya ang makitid na pag-iisip ng pagiging makasarili ng kanyang asawa. Ang 100 milyon ay talagang hindi maliit na bilang, ngunit ito ay lubos sulit kapalit ng isang himalang pagkakaibigan ng isang doktor. Hindi na ba siya magkakasakit? Hindi na ba siya tatanda? Sino ang magpapagaling sa kanya, kung gayon? Spoiled, walang utak na asong babae. Gayunpaman, maliwanag na walang kaalaman si Tommy sa kung ano ang nangyayari sa labas ng kanyang paningin. Hindi niya mapipigilan ang masamang hangarin ni Chester kay Terence. Galit na galit si Pablo ngayon. Pumunta talaga si Gaston at nagmungkahi ng pagpupulong para sa muling halalan para sa upuan ng chairman. Ang pag-alala sa relasyon ni Gaston kay Gerald ay nagpalamig sa gulugod ni Pablo. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng kawalan ng lakas, ang unang pagkakataon na nawalan siya ng kontrol sa laro. Kahapon lang ay may kumpiyansa siyang inaalis ang grupo ng mga parasito, pinaplanong unti-unti nang sirain ang impluwensya at lakas ni Gaston bago tuluyang alisin siya sa kumpanya. Ngunit ang mga bagay ay wala na sa inaasahan o sa loob ng kanyang pabor. Ang pangalawa at pangatlong pinakamalaking shareholder ay naglagay na ngayon ng kanilang lakas sa pagtatangkang laban sa kanya. Ang lakas ng kanyang sariling bahagi ay mas mababa kaysa doon. Kailan lang nangyari ang lahat ng ito sa kanyang kumpanya? Wala na ba siyang choice kung hindi isuko ang kumpanyang itinatag ng kanyang ama sa mga tagalabas? Sa lahat ng oras na ito, hindi niya pinalaki ang mga bagay sa kumpanya kasama ang kanyang ama. Gusto niyang tamasahin ng kanyang ama ang kanyang pagre-retiro ng mapayapa. Hindi inisip ni Pablo na ang kasalukuyang problema ay isang bagay na masyadong seryoso dahil may sapat siyang kakayahan na harapin ito kung hawakan niya ng mahigpit ang kanyang sariling mga bahagi kahit na binyantaan siya ng isang makasarili at sakam na shareholder. Ang isang alyansa ng dalawang shareholder, gayunpaman, ay hindi sa loob ng kanyang inaasahan. Wala siyang barahan na laruin laban doon. Ang muling halalan ay isinasagawa sa ilalim ng impluwensya ni Gaston, at nakipag-ugnayan siya kay Gerald at lahat ng iba pang miyembro ng lupon na tinitipon na sila para sa pulong. Baka hindi na siya maging chairman makalipas ang ilang araw. Na-corner siya, at walang choice. Bagamat ayaw maputol ang kanyang pamamahinga, tinawag pa rin niya ang kanyang ama. Ang mga bagay ay nagiging out of hand. Tahimik na nakinig si Elder Charlton sa mga salita ni Pablo nang walang anumang pagkagambala. Nanatili siyang tahimik ng ilang sandali matapos si Pablo. "Dad, ano sa tingin mo?" Medyo namumutla si Pablo. Kailangan lang ni Gaston ang ikatlong bahagi ng mga miyembro upang magsimula ng isang pulong ng lupon, at kahit na si Pablo ay hindi maaaring pigilan iyon kahit na siya ang tagapangulo. Ang pagsisimula ni Gaston sa pagpupulong na ito ay nangangahulugan na tiwala siya sa pagpapalit ng chairman. Talagang nakita ko ang problema sa loob ng board matagal na ang nakalipas. Kalmado ang boses ni Elder Charlton. "Pablo, masyadong mabait ang pakikitungo mo sa mga tao, masyadong mahabagin. Bagamat ito ay itinuturing na isang magandang kalidad, dapat mong maunawaan na ang mundo ng negosyong ito ay hindi naiiba sa mundo ng digmaan. Ang kabaitan sa kaaway ay nangangahulugan ng kalupitan sa iyong sarili. Ang tao ay makasarili. Matako. Ang isang alyansa upang makakuha ng kapangyarihan ay hindi kakaiba. Kung gayon." Huminto si Pablo, mukhang hindi interesado ang kanyang ama sa pagharap sa problema. Pumunta kay Terence. "Marahan na ba maantong hininga si Elder Charlton? Baka siya lang ang makakatulong sa iyo sa puntong ito." "Siya?" Medyo nagulat si Pablo. "Tay, hindi mo ba siya hiniling dito para kay Cheryl?" "Haha, baka matulungan kanya, ngunit hindi ito tiyak." Tumawa ng malabo si Elder Charlton. "Naiintindihan ko, Dad." Ibinaba ni Pablo ang tawag, nagtataka kung bakit gusto ng kanyang ama na pumunta siya kay Terence para humingi ng tulong. Hindi niya naiintindihan ang papel ni Terence sa ganitong sitwasyon. Hindi siya shareholder ng kumpanya, kaya hindi niya magagawang mag-butt-in sa unang lugar. Ngunit ito ay isang pangalan na ipinangalan sa kanya ng kanyang ama, at maaari lamang niyang subukan. Hindi inakala ni Pablo na ang isang titan sa mundo ng negosyo na tulad niya ay pagtataksilan ng mga anak ng mga kaibigan ng kanyang ama. Masyado ba talaga siyang mabait?
Marahil ay tama ang kanyang ama kung binunot niya ang mga damo nang magsimula itong tumubo ng walang pag-aalinlangan, ang problema ay hindi lalago sa kung ano ito ngayon. Maaaring sabihin ng ilan sa mga shareholder na walang paggalang si Pablo sa kanyang mga nakatatanda, ngunit mas mabuti pa rin ito kaysa mapilitan sa isang sulok na gaya niya ngayon. Tumingin si Pablo kay Fredo sa manibela, at nagsalita pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Sa villa ni Cheryl. Okay, Mr. Charlton. Napabuntong hininga si Fredo. Mr. Charlton, huwag kang masyadong mag-alala kung kahit na si Elder Charlton ay nagrekomenda kay Terence, dapat may magagawa siya. Sana. Tumanggo si Pablo. Ipinarada ni Terence ang kanyang sasakyan sa harap ng villa ni Cheryl, at nakita ang isang Bentley na pumasok nang isara niya ang pinto. Kotse yun ni Uncle Fredo. Hindi siya pumasok sa villa, bagkus ay hinintay niyang may parada ang sasakyan. Lumabas si Pablo matapos ihinto ni Fredo ang Bentley. Terence. Hindi inaasahan ni Pablo na kakauwi lang ni Terence. Napatingin siya sa van niya, curious. Sasakyan mo. Oh. Tinulungan ko si Amara na mahuli ang isang kriminal, ang lalaking Henry na iyon. Matapat na paliwanag ni Terence. Sasakyan niya ito, kinuha ko lang si Amara para tulungan akong kumuha ng plaka para dito ngayong hapon. Tumanggo si Pablo, hindi inaasahan na si Terence ay nakapagtatag na ng sarili niyang koneksyon sa Starfield. Maliwanag na ang relasyon nila ni Amara ay hindi normal kung makukuha niya si Amara na kunin lang sa kanya ang sasakyan ng ganoon. Terence, may pag-uusapan ako sa iyo. Nagpatuloy si Pablo sabay tapik sa balikat ni Terence. Oh, sige. Pag-uusapan ba natin to sa loob? Sabi ni Terence habang nilock niya ang kanyang van. Nag-alinlangan sandali si Pablo. Baka nasa kotse ko. Huminto si Terence, naunawaan kaagad. Tumanggo siya bilang tugon. Sige. Naisip niya na may mga bagay na hindi gustong marinig ni Pablo si Cheryl. 308. Nagsindi ng sigarilyo si Pablo nang pumasok si Terence sa Bentley. Inabot niya ang isa kay Terence. Tinanggihan ito ni Terence kasabay ng pagkaway ng kanyang kamay. Hindi talaga ako naninigarilyo. Walang pakialam si Pablo. Inabot niya ito kay Fredo. Terence, may problema si Uncle Charlton. Hindi alam ni Pablo kung bakit siya hiniling ng kanyang matanda na pumunta kay Terence para dito. Ang lalaki ang may pananagutan sa proteksyon ni Cheryl, kaya paano niya ito tutulungan sa politika ng kumpanya? Hindi dapat magkaroon ng karanasan si Terence sa larangang ito. Tungkol ito sa kumpanya. Maganda ang hula ni Terence kung ano ang pinagkakaabalahan ni Pablo. Oo, ang kumpanya. Tumanggo si Pablo, walang tinatago dahil humihingi siya ng tulong kay Terence. Ang pangalawa at pangatlong pinakamalaking shareholder ay bumuo ng isang alyansa laban sa akin, at ngayon ay nasa kanilang panig ang mga miyembro ng lupon. Naghahanda sila ng pulong ng lupon para sa muling halalan ng chairman. Kinawian ni Terence ang kanyang kamay para pigilan si Pablo doon. Uncle Charlton, hindi na kailangan ng mga detalye, hindi ko maintindihan kung paano gumagana ng maayos ang mga kumpanya. Isang bagay lang ang gusto kong malinawan, katiyakan ba na ang iyong posisyon ay nanganganib kung ang dalawang ito ay magkaalyado? Oo. Ilang taon na sila sa kumpanya, at may mga koneksyon sila sa labas at sa loob ng board of directors din. Wala akong chance na manalo kung magkakasama sila. Prangka na sabi ni Pablo. Tumanggo si Terence, nakakunot ang noo niya habang nagsimulang mag-isip. Hindi siya ginambala ni Pablo sa pag-aakalang kakailanganin ni Terence ng ilang oras upang matuno ang impormasyon dahil hindi siya sanay sa larangan. Isang hindi inaasahang tanong ang nagmula kay Terence. Ang pangalawa at pangatlong pinakamalaking shareholder na binanggit mo, ano ang kanilang relasyon noon? Noon. Medyo nagalit si Pablo pagkatapos ng maikling paghinto. Sa masasabi ko, hindi masyadong maganda. Tulad ng alam mo, ang tatlong nangungunang shareholder ay lahat ay may tiyak na impluwensya sa kanilang mga salita, at sa loob ng tatlong shareholder na ito ay hindi namin sinusubukang pasayahin ang isa pa. Sa nakikita ko, ang kanilang relasyon ay palaging tense.
Ngunit bigla na lamang ang dalawang shareholder na ito ay nagsama-sama laban sa akin noong linggo ng pagpupulong. Ito ang pinagkakasunduan ng dalawa. Ngumiti si Terence. Tulad ng kasabihan, mas nakikita ng mga nanonood kaysa sa kalahok na manlalaro. Anong ibig mong sabihin? Tumigil si Pablo. Siguro hindi sila nagplano ng magkasama paano kung ito ay isang alyansa na kanilang nabuo sa huling segundo. Nagkibit balikat si Terence. Siyempre, ito ay haka-haka lamang. Palaging may mali kapag ito ay hindi karaniwan. Sa palagay ko mayroong isang bagay na hindi alam ng mga tao tungkol sa pagkakasangkot sa kanilang alyansa. Tumanggo si Pablo. Terence, ito ay isang tumpak na hula, ngunit hindi na mahalaga, ang punto ay ang dalawa ay kasalukuyang nasa isang alyansa at kailangan kong labanan sila. Bakit sila inaaway? Ngumiti si Terence. Uncle Charlton, hindi mo ba naisip ang iba pang posibilidad? Na maaari mo silang paghiwalayin o gawin silang mag-away mula sa loob. Si Terence ay walang karanasan sa pamamahala ng mga kumpanya, ngunit nakalaban niya ang maraming mga kaaway sa nakaraan. Ang paraan na pinakakaraniwang ginagamit niya ay iyon lang, ang paggawa ng kaaway na magpatayan sa isa't isa mula sa loob. Tumigil si Pablo. Iniisip lang niya kung paano niya labanan ang Gaston at Gerald bilang isang alyansa. Pag-usapan natin ang dalawang shareholder na ito, sino ang pinuno? Tanong ni Terence. Gaston at Gerald. Sila ang dalawang pinakamalaking shareholder at si Gaston ang naiisip kong kalabanan. Siya ang nagpadala ng lahat ng mga pag-ataking iyon kay Cheryl. Noong nakaraang linggo na pagpupulong ginamit ko ang insidente sa theme park bilang leverage para gamitin laban kay Gaston, at iyon ay nang biglang sumingit si Gerald upang ilarawan ang mga kaganapan ng biglaan. Pablo. Ang matandang wit ay hindi kailanman madaldal, bihira siyang magsalita at bihirang makipaglaban para sa anuman. Ang alyansang ito ay talagang hindi inaasahan. Nagkaroon na ngayon si Terence ng kaunting pangunawa sa dalawang shareholder. Ang Gaston na ito ay dapat na maging pinuno at halos imposibleng makuha siya upang maging isa na mag-on sa kanyang kapareha. Si Gerald, sa kabilang banda, ang susi sa paglutas ng problema. Si Pablo mismo ang nagsabi na ang lalaki ay kumikilos ng wala sa karakter, iyon ang mali sa hindi pangkaraniwang kaganapang ito. Ito ang taong dapat target ni Terence. Sige, kung ganoon nga. Ipaubaya mo na lang sa akin, Tio Charlton. Ako na ang bahala. Tumanggo si Terence, sinundan ito ng tanong. Saan nakatira si Gerald? Gerald, Terence, wala kang gagawin tulad ng pagpatay, di ba? Tumigil si Pablo, medyo nag-aalala habang nakatingin kay Terence. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya papatayin. Sabi ni Terence na may nakakapanatag ng ngiti. Ang pagpatay sa kanya ay isang malinis na paraan, ngunit sa narinig ko, maaari ko ring patayin si Gaston ng direkta kung pupunta ako sa rutang iyon. Hindi ko magagawa ito kung itatakda ko si Gerald bilang aking target. Natural, ang pagpaslang kay Gaston ay naisip bilang isang opsyon, ngunit ito ay isang opsyon na makakaabala kay Pablo. Si Gaston ang pangalawa sa pinakamalaking shareholder sa pagtatapos ng araw, walang maliit na prito. Ang pagkamatay ng isang shareholder ng Pablo ay tiyak na makakaakit ng matinding atensyon, at hindi iyon isang bagay na kasalukuyang gusto ni Terence. Mayroon pa siyang mapayapang buhay na inaasahan sa Starfield. Mabuti. Tumanggo si Pablo. Ang bahay ni Gerald ay matatagpuan sa distrito ng Avalonia Lidshore, Villa No. 6. Got it. Ipaubaya mo sa akin. Sabi ni Terence. Kakausapin ko siya ngayon din. Mag-ingat ka. Hindi alam ni Pablo kung ginawa niya ang tamang desisyon na lumapit kay Terence gamit ito, ngunit ito ang inirekomenda ni Old Elder Charlton. Ito ay isang bagay na kailangan niyang subukan. Si Gerald ay hindi normal na tao, at mayroon din siyang bodyguard. Isang master. Gayun din. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata, hindi sinasadyang ibinaling ang tingin kay Fredo. Medyo nag-iba ang ekspresyon ni Uncle Fredo sa pagkakataong iyon ay binanggit niya ang mga Golden Class Masters. Tama kaya ang kanyang hinala?
Si Uncle Fredo ba ay isang master sa mga masters din? Ngunit wala siyang maramdamang enerhiya mula sa kanya, wala siyang maramdamang anumang pure chi mula sa kanya. Siya ba ay isang pisikal na master? 309. Naisip ni Terence na ito ay isang napaka-posibleng posibilidad, si Fredo ay maaaring maging isang pisikal na master kung siya talaga ang bodyguard ni Pablo. Tulad ni Chester, walang purong chi sa loob niya dahil nagsanay siya sa pisikal na sining, at ang hindi pag-iral ng dalisay na chi na iyon ay nangangahulugan na hindi malalaman ni Terence ang antas ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-iisa. Bilang resulta, si Fredo ay naging isang maliit na palaisipan sa mga mata ni Terence. Siya ay naging kasama ni Pablo sa loob ng maraming taon na ngayon ang lalaki ay tiyak na nasa antas na higit na mataas kaysa kay Chester. Gaano siya kalakas? Siya ang namamahala sa paghatid kina Yasi at Cheryl sa paaralan at pinauwi din sila, siya ang may pananagutan sa kanilang mga ligtas bilang karagdagan sa kay Pablo. Lohikal na isipin na magaling siya. Nagtataka siya kung bakit walang nagplano ng anuman laban kay Cheryl bago dumating si Terence, ngunit tila si Fredo ang mismong dahilan ng kanilang napanatili na kagalingan. Parang naramdaman ang tingin ni Terence sa kanyang likuran, nagsalita si Fredo pagkatapos ng ilang katahimikan. Tama ka, ako ang bodyguard ni Mr. Charlton. Si Mr. Witt mismo ay may master na nagbabantay sa kanya, at hindi siya mas mahina kaysa sa akin. Bagamat ako ay kasalukuyang isang pisikal na master, at siya ay isang espiritual. Sa kasalukuyan. Tanong ni Terence, naiintriga. Ano ang ibig sabihin noon? Nagsanay ba si Fredo sa espiritual na sining noon? Kung gayon, bakit wala siyang maramdaman mula sa kanya? Mag-iingat ako. Walang pakialam si Terence. Siya ay isang master sa kanyang sarili pagkatapos ng lahat. Kasabay nito, bumaba siya sa kotse, naghahanda na sumakay sa kanyang van at makarating sa ugat ng problema, si Gerald. Teka, Terence, yung kotse mo, wala naman silang matrace, diba? Pinagmasdan ni Pablo ang lumang van ni Terence at ang plaka nito. Uncle Charlton, ano sa tingin mo ang pinaplano ko? Tanong ni Terence habang binubuksan ang sasakyan. Pupuntahan ko lang siya para kausapin, ayos lang. I see. Tumango si Pablo. Bakit hindi mo gamitin ang kotse ni Cheryl? Ang kanyang lugar ay puno ng mayayamang tao, kaya maaaring huminto ang van sa mga security gate. Okay, gagamitin ko ang kay Yasi na Beetle kung ganoon. Nasa akin ang mga susi dito. Tumango si Terence bago pumunta sa garahe. Ang Avalon Village Shore ay isa sa mga pinakamarangyang distrito sa loob ng Starfield. Ito ang simbolo ng yaman mismo. Ang lahat ng mga ito ay mga stand-alone na villa sa pattern ng duplex, na ang bawat unit ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon na umaabot sa kahit 30 milyon. Ang isa ay kailangang maging lubhang mayaman upang mabuhay sa isang lugar na tulad nito. Bagamat hindi lahat ng mayamang tao ay pipiliing manirahan dito, lahat ng naninirahan sa mga bahay sa distritong ito ay walang alinlangan na mayaman. Walang bahay dito si Pablo dahil mas maluho pa ang bahay na tinitirhan niya kaysa sa mga bahay dito. Si Gerald ang ikatlong pinakamalaking shareholder sa Pablo Industries, isang kumpanya sa nangungunang 500 sa loob ng bansa. Hindi nakakagulat na magkakaroon siya ng isang villa sa isang lugar na tulad nito, lalo na kapag ito ay isang proyekto ng Pablo Industries. Napakahigpit ng seguridad, gaya ng inaasahan, lahat ng paparating na sasakyan ay pinahinto sa mga tarangkahan, kung saan ang mga mas prestihiyosong sasakyan lamang o ang may pass ay agad na nakapasok. Hindi masyadong mahal ang Beetle ni Terence, ngunit ang anumang bahay na may sapat na kayamanan upang makabili ng kotseng tulad nito ay karaniwang walang Beetle bilang kanilang una at tanging kotse. Nagmaneho si Terence sa gate ng walang problema. Hindi siya nagtanong ng anumang direksyon, bagkus ay hinanap niya mismo ang lugar. Ang lupain ng mga stand-alone na villa ay namumukod tangi sa distrito. Ipinarada ni Terence ang kanyang sasakyan sa harap ng ika-6 na villa, at naglakad patungo sa pintuan. Hindi niya pinindo ang doorbell, bagkus ay tinapakan niya ang transformer sa gilid ng bahay, at ibinagsak ang sarili sa balkonahe ng ikalawang palapag. Maaaring naninirahan si Gerald sa isang marangyang tahanan, ngunit hindi siya kailanman para sa kamahalan.
Siya ay nanirahan dito dahil sa kanyang katayuan bilang shareholder, maaaring mawalan siya ng mukha kung hindi maabot ng kanyang bahay ang mga inaasahan, at makakaapekto iyon sa kung paano rin siya mapapansin ng mga kasosyo sa negosyo. Hindi na siya nag-asawang muli pagkaraang mamatay ang kanyang asawa, hindi siya kailanman para sa materialistikong mga bagay, at hindi rin siya masyadong namuhunan sa mga babae. Siya ay hindi kailanman nag-uwi ng mga random na babae, at ang kanyang pinakamalaking hiling ay ang kanyang anak na lalaki ay maaaring kumuha ng kanyang manta. Ngunit ang anak na pinadala niya sa ibang bansa para sa edukasyon ay naging isang adik sa droga at pagsusugal. Ang pagsusugal ng mag-isa ay mainam kung tutuusin, ang mas maliliit na sugal ay isang magandang paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan. Ang droga, sa kabilang banda, ay isang napakalalim na hukay na kumonsumo ng kahit na pinakamalaki ng kayamanan. Ang daang milyong utang ng kanyang anak sa mafia ay ikinagalit niya, ngunit siya lamang ang nag-iisang anak na lalaki. Hinding-hindi niya siya kayang iwanan. Kakatapos lang niyang tawagan ng kanyang anak, ang sakit sa kanyang puso nang makita niya ang mukha niyang nabugbog, ay gusto niyang sumakay sa away at iligtas ang kanyang anak mula sa kaguluhan. Gerald. Isang boses ang tumunog sa kanyang harapan, iniangat niya ang kanyang ulo nang hindi niya namamalayan nang makitang may nakatayo sa kanyang harapan. Sino ka? Gulat at hindi makapaniwalang tanong ni Gerald. Saan nanggaling ang taong ito? Nagulat siya, hindi dahil si Terence ay tahimik na pumasok sa kanyang silid, ito ay dahil si Terence ay nasa kanyang silid. Nilock niya ang kanyang kwarto na hawak pa rin ang susi para hindi makarinig ng kahit ano ang kanyang bodyguard at yaya, kaya paanong nakatayo ang lalaking ito sa kanyang harapan? Paano pa siya nakapasok sa bahay? Inukupahan ng kanyang yaya at bodyguard ang ibabang palapag. Siguradong na-alerto sila ni Terence sa kanyang presensya. Aabisuhan muna siya ng yaya niya kung bisita ang lalaking ito. At pipigilan siya ng bodyguard niya kung siya ay mananalakay. Pero heto siya, nakatayo sa harapan niya, sa kwarto niya, nang hindi niya napapansin. Pumasok ang lalaking ito na may galit. Iyon ang unang impresyon ni Gerald sa lalaki. Ang kanyang karanasan sa mundong ito ang nag-udyok sa kanya upang mabawi ang kanyang katinoan. Paano ka nakapasok? 310. Itinuro ni Terence ang bintana nang hindi sinasagot ang tanong. May gusto kang tanungin, bakit mo sinusuportahan si Gaston sa board? Tumigil si Gerald, naiintindihan kung saan nanggagaling si Terence. Naging solemn na ang mukha niya. Pinadala ka ni Pablo. Pwede ka nang umalis, sabihin sa kanya na hindi ito mapag-usapan. Masyadong marami kang nainom na retard pill sa tingin mo, kaya niya lang akong padalhan. Tinutulungan ko siya sa sarili kong pagsang-ayon. Kumaibot ang labi ni Terence, inisip ba ng lalaking ito na isa siyang maliit na messenger? Wala na ba siya sa isip niya? Maganda ang pakikitungo sa kanya ni Pablo, ngunit pumunta siya sa Starfield dahil sinabi rin sa kanya ng kanyang matanda walang ibang maaaring magpadala sa kanya sa mga gawain maliban kay Old Linford at sa kanyang assassin Shifu. Kung gayon, para saan ka nandito? Tanong ni Gerald, nagulat. Hindi mukhang underling ni Penjen ang lalaking ito, pero bakit siya nandito? Kumunat ang noo ni Terence. Ako ang bodyguard ni Cheryl. Hindi alam ni Gerald ang sasabihin. Bakit ang bodyguard ni Cheryl ay sumubok sa negosyong ito? Ikaw ang bodyguard ni Cheryl, kaya bakit ka nandito sa halip na protektahan siya? Talagang may pagka-retard ka. Umirap si Terence. Ang kanyang ama ni Pablo, sino ang magbabayad sa akin kung siya ay mawalan ng trabaho? Sinasabi ni Terence na upang gumuhit ng isang linya sa pagitan ni Pablo at sa kanya, si Pablo ay maaaring ipagkibit balikat ang lahat ng responsibilidad kung ito ay malantad sa iba pang mga shareholder. Ang pagbabante sa isang shareholder ay hindi magiging maganda para kay Pablo sa board pagkatapos ng lahat. Hindi nakaimik si Gerald, sino lang ang retard dito? Bakit nakikialam ang isang bodyguard sa mga gawain ng kumpanya? May biglang pumasok sa isip niya. Narito ka para sa pera, tama. Sabihin mo, magkano ang gusto mo? Hindi masisisi ng isa ang kaisipan ni Gerald dito, si Terence ay opisyal lamang na bodyguard pagkatapos ng lahat. Sabi ko, titigil ka na ba sa kalokohan mo? Gusto mo na bang mamatay?
Inilagay ni Terence ang kanyang paa sa safe sa gilid, pinalipad ang ilang daang kilo na ligtas at dumaong nang may kabog sa harap mismo ng Gerald, 1 sentimetro ang layo mula sa kanyang mga paa. Nagsimulang mabasa ng pawis ang noo ni Gerald. Tao ba ito? Bakit naging bodyguard ang isang lalaking ganito kalakas? Nagpadala lang siya ng isang ligtas na ilang daang kilo na mabigat na paglipad. Tumingin siya sa safe at natigilan nang makita ang malaking bunganga na nilikha ni Terence gamit ang kanyang sipa. Isang safe na tulad nito ay pinalakas ng mabigat na bakal at ang pinsalang tulad nito ay hindi dapat mangyari. Kahit na ang mga magnanakaw ay mahihirapan sa mga lagaring dekuryente, pabayaan ng taong ito na sinisipa lang ito gamit ang kanyang binti. Siyempre, ang lahat ng iyon ay pangalawa sa katotohanang hindi na humihinga si Gerald kung medyo lumipad ang ligtas na ama. Sana layuan mo si Gaston, intindihin mo. Hindi na nag-abalang magtanong si Terence kung bakit niya tinutulungan si Gaston. Kung gusto niyang mabuhay ay kailangan niyang itigil ang pagsuporta kay Gaston. Maputlang puti ang mukha ni Gerald, ngunit hindi siya kumibo, hindi nakasagot sa kanya. Ano kaya ang mangyayari sa kanyang anak kung layuan niya si Gaston? Ibinaba niya ang kanyang ulo, natatakot ngunit walang pagpipilian. Sabihin mo sa akin, magkano ang pera para palayain mo ako? Pera. Marami kang pera. Lumakad si Terence nang may kawalang hiyaan, at si Gerald ay lumiit ng hindi namamalayan. Walang gagawin si Terence sa kanya, huminto siya sa sirang safe, at tuluyang binuksan ang safe door. May pera ba dito? Hinalungkat ni Terence ang mga laman ng safe, at nakakita ng bangkok. Labi sa kanyang pagkabigo, ang 40 milyong nakasulat dito ay na-withdraw ilang araw na ang nakakaraan. Anong pera ang ibibigay mo sa akin kapag kaunti lang ang kway mo sa bangko mo? Ako. Naalala ni Gerald na ipinadala niya ang lahat ng pera niya sa kanyang anak ilang araw na ang nakararaan, wala na siyang maibibigay kay Terence. Hanam, mukhang nagmamadali ka nung binawi mo lahat yan. Ito ba ang dahilan kung bakit mo tinutulungan si Gaston? Tinapon ni Terence ang bankbook at nagpatuloy sa paghalungkat. Inilabas niya ang salansan ng mga dokumento, may ngiti sa kanyang mukha. Nagbabahagi ang Pablo Industries. Mabuti, maaari mong ilipat ang lahat ng iyon sa akin ngayon. Hindi. Tumayo ng tuwid si Gerald, isang mapagpasyang tingin sa kanyang mukha. Talagang hindi. Ho! Ganun ba? Tinapon ni Terence ang mga dokumento sa tabi. Gusto mo ang iyong buhay o gusto mo ang iyong mga bahagi? Biglang sinipa ang pinto. Isang lalaki ang pumasok. Mr. Witt, okay ka lang ba? Napansin niya si Terence pagkatapos niyang magsalita, at agad siyang natigilan. Nakarinig siya ng malaking ingay sa silid ni Gerald, at napagtanto niyang may mali. Ang lalaki ay 30 taong gulang na may karaniwang mukha na maliligaw sa maraming tao. Isang perpektong mukha para sa isang bodyguard. Nakahinga ng maluwag si Gerald, isang nakaka-relax na hitsura ang nabuo sa kanyang mukha. Malakas ang bodyguard, naintindihan niya iyon kahit ang lakas ni Terence ay hindi makakalaban sa kanya. Huang, patayin mo siya. Utos ni Gerald. Ang isang direktang banta sa kanyang buhay ay hindi maaaring payagang umiral. Nandito ang kanyang bodyguard para sa kanya sa pagkakataong ito, ngunit hindi siya maaaring nasa tabi niya sa lahat ng oras, lalo na kapag si Terence ay may kakayahang pumasok sa kanyang silid ng walang ingay. Malamang nababalik siya kung magagawa niya, at nakita ni Gerald na napakatakot. Sino ka? Tanong ng lalaki habang nagpadala ng kamao sa direksyon ni Terence. Bahagyang ngumiti si Terence at gumawa ng sarili niyang kamao, inilagay ito sa kanyang harapan na parang tinatanggap na umatake. Ang lalaki ay hindi inaasahan na si Terence ay kukuha ng kanyang suntok sa ulo. Siya ay nagdagdag ng higit na lakas sa suntok sa kanyang kawalang paniwala, na naglalayong tanggalin si Terence ng isang beses. Nanghihimasok sa pribadong pag-aari, at kahit na nagbabanta sa kanyang amo, ito ay sapat na makatwiran para sa kanyang pagkamatay sa eksena. Hindi siya mananagot gayunpaman dahil ito ang utos ni Gerald bilang kanyang boss. Gamit ang phone ko para mag-post ng mga chapters ngayon. Trip ko talaga, pero sinubukan kong wag putulin yung stock ko at early chapters, pero ngayon wala yung laptop ko kaya hindi ako makapag-translate.
Hindi makapaglagay ng anumang mga link sa mobile kaya pinahahalagahan ang iyong mga boto. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.